Ngayon mga kapatid, tatapusin na po natin by God's grace ang 1 John chapter 2. Yung binasa po natin kanina sa talatang 28 hanggang 29, kung ito'y tutuusin mga kapatid, aabutin po talaga ito even into chapter 3 hanggang talatang Gs. Pero because of the lesson that I hope and pray na makita po natin itong hapon concerning these two important texts, ito'y magbibigay po sa atin ng continuation patungkol po sa ano po ba ang ginagawa ng pahid ng banal na Espiritu. And just to make a correction from last Sunday, ang lagi nababanggit po ni Pastor ay salitang bahid, pero nabasa ko po in a wrong way, pahid pala. Not stain, but anointing. Okay? So forgive me for that. So ngayon, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa ano po ba ang ginagawa ng Diyos in regards to yung anointing po na yan. Because kung natatandaan po natin sa talatang 26 sa ating huling pag-aaral, sabi po dito sa verse 26, isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo. Kung tungkol naman sa inyo ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo, para hindi na kailangan turuan pa kayo ng iba, sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At ang mga itinuturo niya ay ang katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. As for you, verse 27, the anointing you received from Him remains in you. So we've come to learn last week, ano po ba ang function ng pahid ng banal na Espiritu? What is the function ng anointing? We have come to learn that ang anointing po ng banal na Espiritu is to enlighten our minds and our hearts and our spiritual eyes, na makilala po kung sino talaga si Jesus. Na siya ay Diyos na nakatawang tao. Na siya lamang ang natatanging daan, buhay at katotohanan patungo po sa Ama. Siya lamang po ang daan upang tayo ho ay maligtas at magkaroon po ng maayos na relasyon sa Diyos. Subalit may mga false teachers na masasabi po natin na naging kasama ng iglesyang ito, that tumiwalag ho sila sa tamang doktrina. Tumiwalag po sila sa tamang salita ng Diyos, nang ibig sabihin tumiwalag po sila sa tamang katuruan ng salita ng Diyos. At sa gayon, ang kanilang itinuturo is, si Jesus ay hindi Diyos. Sumasa atin man ang salita ng Diyos, pero you can still live however you want to live. At dahil po dito, hindi na ho sila nanatili sa katuruan ng salita ng Diyos. Kaya naman, kitang-kita ho natin, ano po ba ang purpose? Ano po ba ang layunin ng pahid ng banal na Espiritu? We have come to learn that ang purpose po ng pahid ng banal na Espiritu is number one, maaralan at maturuan po tayo na kilalanin kung sino si Jesus. Sapagkat kahit anong talino ng tao, kapag hindi sumasa kanya ang pahid ng banal na Espiritu, hindi niya makikilala ang Diyos. Kahit iskolar pa yan ng Hebreyo, o iskolar pa yan ng Latin, o iskolar pa yan ng wikang Griego, marami mga tao na naging profesor at doktor ng theology na tumiwalag sa pananampalataya. Bakit po? Dahil hindi ang talino ng tao ang magbibigay po sa atin ng kasiguraduhan na tayo po ay mananatili sa Diyos, kundi ang pahid at biyaya na mula sa Diyos, yon ang magpoprotekta ho sa atin. Sa gayon, yun po ang unang dahilan kung bakit ibinigay po ng Diyos ang kanyang pahid mula po sa banal na Espiritu. And that is to help you and to help me understand savingly kung sino po si Jesus. The second function is so that tayo po ay manatili sa Kanya. Kung wala po ang biyaya ng banal na Espiritu, hindi tayo magtatagal sa pananampalatayang Kristiyano. Hindi ho tayo magtatagal kapag tayo po ay nakaranas po ng pag-uusig o nakaharap po ng mga matitinding pagsubok sa buhay. Maraming tao ho ay hindi na nagpapatuloy sa pananampalataya is not because they did not know enough, but rather because hindi sila talaga nakakapit kay Kristo. Wala sa kanila ang kapangyarihan at pahid ng Diyos, kaya hindi sila nananatili sa Diyos. So hindi dahil mga totoong Kristiyano sila na balang araw na wala ang kanilang kaligtasan,
kundi ang katibayan ng isang tunay na anak ng Diyos ay nananatili pa rin hanggang sa huli. Sabi nga ni Kristo, ang manatili hanggang wakas, siya yung maliligtas. Pero yung mga taong hindi nananatili, ito yung sinasabi sa talatang 19. Sa talatang 19, kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nananatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila'y nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. So dito ay pinapakita ni Juan, mga anak, hindi kayo katulad ng mga iyan. May alam sila sa Biblia. May alam sila sa katuruan ng salita ng Diyos. Subalit hindi sila nanatili kay Kristo. Hindi nila tinanggap na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi nila tinanggap yung tamang ebanghelyo. Pero kayo, mga anak, hindi kayo katulad nila. Kayo'y nananatili pa rin dahil ibinigay sa inyo ang pahid ng banal na Espiritu. Nakikilala nyo kung sino si Jesus. At kilala nyo rin na siya ay matuwid. Kaya makikita po natin sa talatang 28, ito po ang payo ni Juan. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya. Dear children, continue in Him. Now dahil po si Juan, siya po yung may akda ng unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan at ang Book of Revelation. Siya rin ang may akda ng aklat ng Gospel of John. The Gospel or Book of John. At makikita po natin na yung lingwahe ni Juan na makikita po dito sa unang Juan ay tugmang-tugma sa The Gospel of John. Halimbawa, sinabi po ni Kristo sa kanyang mga alagad dito sa aklat ng Juan 8, kung ating po babasahin, so Juan 8, talatang 31, John chapter 8, beginning at verse 31. So Juan 8, talatang 31, makikita po natin that yung language ni John in 1 John ay tugmang-tugma sa Gospel of John. So John 8:31, tignan niyo po sinasabi. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. To the Jews who had believed them, Jesus said, if you hold to my teaching, or literally, if you remain, continue in my word, you are really my disciples. So dito, nakikita po natin, ano po ba ang katibayan ng isang tunay na alagad ni Kristo? Nananatili siya sa salita at katuruan ni Jesus. Sumusunod siya sa katuruan ni Jesus. Ngayon, yung nabasa po natin kanina sa unang Juan, ang utos po ni Juan ay ito, mga anak, manatili kayo sa Kanya. Anong ibig sabihin po ng manatili sa Kanya? Does that mean hawak mo yung kamay ng Diyos? Does that mean lagi mong kasama ang Diyos? That means hinahawakan mo siya physically? Yung po bang ibig sabihin ng manatili sa Kanya? Ang ibig sabihin po ng salitang manatili ay katumbas ng ibig sabihin po ni John kanina na magpatuloy sa katuruan ni Kristo. Kapag tayo po ay sumusunod kay Jesus, nananatili po tayo sa Kanya. Kapag hindi po tayo sumusunod kay Jesus, hindi tayo nananatili sa Kanya. Dahil ang ibig sabihin po ng salitang to continue or to remain is another of saying, mamuhay sa kalooban ni Jesus. Mamuhay sa salita ng Diyos. Mamuhay at sumunod sa Kanyang matuntunin. So to remain in Christ ay hindi lang yung nagpapakita po tayo sa church. To remain in Christ ay hindi yung nananalangin po tayo 3 times a day. Ang sabi ng Biblia, yung nananatili sa Kanya ay yung mga sumusunod sa Kanyang mga salita. Ano po ba ang inuutos sa atin ng Panginoon na maaari hindi ho natin sinusunod? Yung po ba ay nagpapakita hindi ho tayo nananatili sa Kanya? O tayo ho ay nananatili sa Kanya? Ang ating pagsunod kay Kristo ay nagbibigay ng resulta of remaining in Christ or not remaining in Christ.
So yung sinabi po ni Juan kanina, mga anak, manatili kayo sa Kanya. So kung si Jesus mismo sabi niya, kung kayo'y mananatili sa akin, ito ang katibayan, kayo nga ang aking mga alagad. Pero bakit naman ginamit ni Juan yung salitang manatili para sa kanyang mga anak sa pananampalataya? Kung sa John 8, ito'y tumutukoy sa katibayan ng pagiging alagad, ano naman ang rason dito sa unang Juan kung bakit niya ginamit yung salitang manatili? Number 1, sa unang Juan 2:28, ito po ang unang dahilan. So unang Juan 2:28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya. Bakit po? Number 1, upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanyang pagbabalik. So that when He appears, we may be confident at His coming. Anong ibig sabihin po nun? Na magkaroon po ng confidence, kapanatagan, o masasabi po natin assurance at His coming. Kung natatandaan po natin several Sundays ago, na pag-aralan po natin that ang dapat inaabangan na bawat Kristiyano ay hindi po yung mga bagay dito sa mundo that will come to pass, kundi yung pagbabalik ni Jesus. It is evident throughout Scripture na babalik at babalik si Kristo. You will see this in the Apostles' Creed. You will see this in the early confessions of the early church. Makikita niyo po ito sa Westminster Confession, the London Baptist Confession, lahat ng mga Orthodox confession of the early Protestant churches. Ito ang kanilang paniniwala, babalik si Jesucristo para sa kanyang iglesia. Now of course, hindi po natin pag-aaralan o pag-uusapan po dito kailan siya babalik. Will He come back before tribulation, during tribulation, or after tribulation? Yan po will be discussed mamaya sa podcast, mamayang gabi. Nonetheless, ang pinag-uusapan po dito is when He comes, ano yung rason? Bakit nga po babalik si Kristo? Well, there are several reasons, pero we can limit that to 2. Ang unang dahilan kung bakit po siya babalik ay upang iligtas ang kanyang iglesia completely from the presence of sin. To save His church completely from the presence of sin. Bilang mga Kristiyano, patuloy po tayo nakikipagdigmaan sa ating mga kahinaan sa laman. We fight against evil thoughts. We fight against pride. We fight against self-righteousness. We fight against sexual immorality, lust, lahat ng mga kahinaan sa laman. We fight against that dahil hindi pa ho natin nararanasan yung era or stage of glorification, na sa madaling salita, sa pagbabalik ni Kristo, ililigtas niya po tayo permanently sa presensya ng kasalanan. Hindi na ho tayo makakaramdam pa ng tukso dahil binigyan na po tayo ng glorified body, a glorified nature, katulad po ni Jesus. At hindi na ho tayo makakaranas pa ng kamatayan. Yun ang unang dahilan kung bakit po siya babalik upang iligtas ang kanyang iglesia mula sa presensya ng kasalanan. At ang sabi ng Biblia sa kanyang pagbabalik, ang mga namatay na nung una na sumampalatay kay Kristo ay bubuhayin muli. Eh yung mga taga-Thessalonica, nalulungkot sila. Pablo, Apostol Pablo, mukhang hindi na mabubuhay ang mga ito. Baka iiwanan sila ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Pero sabi ni Pablo, huwag kayong malungkot. Kapag bumalik si Kristo, yung mga namatay na kay Kristo, ang unang bubuhayin. Bakit po sila kailangan unang buhayin? Para maipakita po ng Diyos pamagitan ni Jesus na hindi nagwagi ang kamatayan sa kanila. Dahil nung binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan, that means death has no more power over the believer when it comes to the powers of death and sin. Which means sa kanyang pagbabalik, hindi na pwede maghari ang kamatayan sa katawan ng mga pinili ng Diyos sapagkat nagwagi na si Jesus sa kanila. Kaya nung bubuhayin po ni Jesus si Lazarus, yung kapatid ni Martha and Mary of Bethany, nagtataka si Martha, nagtataka yung mga kapatid ni Lazarus, anong ibig sabihin po ninyo o Panginoon na bubuhayin niyo po muli ang aming kapatid
Naniniwala naman kami na magkakaroon po ng muling pagkabuhay sa huling araw. Pero sabi po ni Jesus, I am the resurrection and the life. Nang ibig sabihin, yan ang parte ng magandang balita. Hindi lang buhay na walang hanggan spiritually, kundi ang ating pisikal na katawan ay ililigtas din po ng Diyos muli from the presence of sin balang araw. In that way, as Christ is, so shall we be. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Ang ikalawang rason naman kung bakit kailangan bumalik si Kristo ay patayin ang lahat ng mga hindi sumusunod at sumasampalataya sa Kanya. Yon ang hindi magandang balita. Ang magandang balita ay ito, kung tatanggapin ng tao ngayon si Jesus ayon sa itinuturo ng Biblia at kung sila'y magsisisi at sasampalataya sa Kanya, sa pagbabalik ni Kristo, hindi sila madatatnan ng Diyos na marumi sa espiritual, kundi nilinis na sila ni Kristo. At sa gayon, hindi sila papatayin ng Diyos sa Kanyang pagbabalik. Pero ang hindi magandang balita is kapag dumating si Jesus and we are found to be not in Christ, He will obliterate every single person. Nung unang pagdating ni Kristo po dito, dumating po siya bilang tagapagligtas at kordero ng Diyos. Pero sa Kanyang muling pagbabalik, babalik po siya bilang hukom. Bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang sabi po sa Revelation 19, nung nilalarawan po ng pangitain si Jesus, siya po ay nakasakay sa isang kabayo. Nang ibig sabihin po nun, He is portrayed as a king and conquering general. At ang lumabas sa Kanyang bibig ay mga espada, which symbolizes the authority of His power and that He is ready to shed blood. At nung lumabas po ang espada sa Kanyang bibig, pinatay po ni Jesus ang lahat ng mga taong hindi sumampalataya sa Kanya. Kaya nga yung pangangatwiran na, well, kapag malapit na ako mamatay and then lalapit ako kay Kristo. O kapag nakaramdam na ng mga sakit karamdaman, then magtitiwala ako kay Jesus. Pero hindi natin hawak ang ating buhay. Maaari mamaya, pwede na bumalik si Kristo. O bukas, o mamayang gabi, or next month, hindi ho natin alam. Mismo si Kristo ang nagsabi, ang oras o araw, hindi walang nakakaalam. Mapaanghel, kahit yung anak, dahil sa kanyang pagkatawan tao, walang nakakaalam, maliban lamang ang Ama. Pero ang mga mananampalataya, bagamat hindi ho natin alam ang oras o araw ng kanyang pagbabalik, inaabangan pa rin po natin ang kanyang pagbabalik dahil alam natin sa kanyang pagbabalik, hindi ho tayo hahatulan ng kaparusahan. Kundi there is confidence. Yun yung binabanggit po dito, magkaroon ng we could say confidence in who He is when He comes. But there is no confidence in the person who does not have Christ in his heart. Yun ang nakakatakot. Sa kanyang pagbabalik, will you have confidence in knowing, binalutan ako ni Kristo with His righteousness? Or will you have no confidence because you know, hindi tayo talagang naglingkod sa Diyos? Kaya sabi po dito, ang unang rason upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa kanyang pagbabalik. Number 2, here's the second reason kung bakit po tayo manatili sa Kanya. At hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. Ano yung araw na iyon na binabanggit po ni Juan? Well, we could say in summary, when John speaks about the last days, he is speaking about the events that are going to come to pass at the coming of Christ or even before the coming of Christ. Halimbawa, sinabi po niya sa talatang 18, kung itataas po natin ang basa sa talatang 18, mga anak, malapit na ang mga huling araw, which means the days are here. It's the last hour before the coming of Christ. At tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo,
Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Now notice this mga kapatid. Notice the specific words na binabanggit po ni Juan. Binanggit po niya kanina sa verse 18 na may parating isang Antikristo in the flesh. Hindi ho natin alam kung ito po ay nandito na. Hindi natin alam kung siya ay organization o aktual na tao. Pero it seems to me that it is an actual person, but we just don't know who he is. Pero sabi ng Biblia, nasa huling araw na tayo at parating na ang Antikristo. John said this 2,000 years ago. Maari po ba nandito na siya? We don't know. Pero, having then said that, nagbigay din po siya ng contrast between the Antichrist and the true Christ. Sabi po niya, parating na ang Antikristo. Pero sabi din niya, babalik na rin ang Kristo. So here is an Antichrist na parating, and here's the true Christ na parating. Para sa mga hindi mananampalataya, hindi nila inaabangan ang Kristo. Pero sa kanilang maling gawain at maling pamumuhay, hindi po nila alam, pero inaabangan po nila ang Antikristo. Habang ang mga tunay na alagad ni Jesus, inaabangan po nila ang pagbabalik ni Jesucristo. Kaya sabi po dito, ang rason kung bakit kailangan po tayo manatili sa Kanya upang hindi tayo mapahiya pagdating sa araw na iyon. Yung araw na tinutukoy po dito is the coming of Christ. Madadatnan niya po ba tayo nagtatapat at nasa Kanya? O madadatnan niyo po tayo na nagkukungwari na wala talagang kaugnayan kay Jesus? At ano po ang itsura ng mapapahiya at His coming and the final judgment? Ano itsura po nun? Let's go to Matthew chapter 7 para makita ho natin. Mateo kapitulo 7, ano po ang itsura ng mapapahiya sa kanyang pagbabalik at sa araw ng paghuhukom? Matthew chapter 7, and let us begin here in verse 22. Mateo 7, talatang 22. Sabi po ng Biblia, marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay napahayag kami ng iyong salita, nagpalayas ng masasamang espiritu, at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng masama. Di ba nakakahiya yun mga kapatid na naranasan niyo po ba sa isang very poor example or analogy, naranasan niyo po ba na meron po kayo binati na tao na matagal niyo na po siguro hindi nakikita at nakakausap, binati niyo siya, oy, kamusta ka na? Tapos ang response sa'yo, who are you? Magkakilala ba tayo? Do I know you? Di ba nakakahiya yun? Maraming tao nakarinig. Uy, binati niya yung tao, hindi para siya kilala. Nakakahiya yun. So imagine, on the day of judgment, Panginoon, I attended church. Panginoon, I prayed 3 times a day. Panginoon, nag-iikapo-upo ako. Panginoon, I memorized Bible verses. What will He say? Sa mga taong hindi talaga may kaugnayan kay Jesus, mapapahiya sila. Dahil ang ibig sabihin po ng I never knew you does not mean Jesus does not know you intellectually. Yung ibig sabihin po ng know in Jewish and Hebrew thought ay katumbas ng salita sa wikang Hebreo na yada. At ang ibig sabihin po ng salitang yada is to know intimately. Relasyon ang tinutukoy dito. So ngayon, kung bababawan po natin ang ibig sabihin po nito, on the day of the coming of Christ and at His judgment, sasabihin niya sa mga tao na kukungwari na akala nila ligtas sila, na hindi pala. We never really had a real relationship. What we had was not real. Hindi kita kilala. Wala tayong kaugnayan. Ano yung buhay mo sa mundo? Ano yung buhay mo sa lupa? Habang ikaw ay nabubuhay, ano yung naipakita mo para maipakita mo sa akin na may kaugnayan tayo? Yun ang kahihiyan na binabanggit po ni Jesus.
that when He comes back, akala ng mga tao kilala sila ng Panginoon in that way. Pero balang araw, sa araw ng paghuhukom, mapapahiya sila dahil sasabihin ni Jesus, I never knew you. Minsan naririnig po natin yung mga pangangaral na the greatest and most important question is, do you know Jesus? Sa isang extent, tama ho yun. Pero ang pinaka-importanting tanong is not if you know Jesus, kundi does Jesus know us? Kasi ang magliligtas sa atin is not if you know Jesus. That's not the question na magliligtas. Ang magliligtas is, does Jesus know us? May relasyon po ba si Jesus sa atin? Does He have a saving relationship with us? Now, sa isang banda, tama ho yun. Do you know Jesus? That's an important question. Subalit, it can also be general. Satan knows Jesus. Ang mga demonyo, they know Jesus. Nung makita ng demon-possessed man si Jesus in the area of Gadara, ano po sinabi po ng demon-possessed man? We know who you are. You are the Holy One. At sino po nagsasalita doon sa lalaki? Legion. For we are many. So ang mga demonyo, kilala po nila si Jesus. Kahit nga po si Santiago, sinabi niya, ang mga demonyo, they know there is one God. And they tremble. So for speaking about the word know, maraming tao nakakaalam kay Jesus by name, even by teaching. But a saving relationship, sabi po ng Biblia, ang Diyos lang ang nakakaalam. Then, sabi po dito sa Lucas 21, kung ating po babasahin, Lucas 21, talatang 35, Luke chapter 21, verse 35, Lucas 21, actually simulan po natin sa 34 para mas buo. Lucas 21, talatang 34. Kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pag-aabala sa iyong kabuhayan, at baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo tayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. So sino po yung mga mapapahiya? Yung mga taong nawili sa kalayawan, yung mga taong nawili sa paglalasing, yung mga taong abalang-abala sa kanilang kabuhayan, wala na silang oras sa Diyos. Hindi ito pinag-uusapan yung mga taong hindi nagdanais maayos ang kanilang oras, kundi yung mga taong may oras pero hindi binibigay sa Diyos. Dahil abalang-abala sila sa lahat ng uri ng kamunduhan. So sabi po ni Kristo, maging handa kayo upang makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Now, what's going to happen kapag napahiya tayo on that day? Ayon po sa Biblia, ihahagi sila sa lawang apoy in the lake of fire. Dahil kapag hindi ho tayo kilala ni Kristo, ang ibig sabihin po nun, hindi nakasulat ang pangalan ng mga ito sa aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay ay isang listahan kung saan nakasaad ang pangalan ng mga taong iniligtas ng Diyos bago pa man likhain ang mundo. At kapag ang kanilang mga pangalan ay nakaukit ho dito, nakasulat dito, sila'y papasok sa kaharian ng Diyos. Subalit kung ang mga pangalan nila ay hindi nakalista sa aklat ng buhay, whether it's literal or figurative, it might be figurative, pero sabi po ng Biblia, ang mga taong ang kanilang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay hinagi sila sa lawang apoy na may asupre. May mga minamahal po ba tayo mga kapatid na wala pa kay Kristo? Sa kanyang pagbabalik, papatay niya ang lahat ng ating mga minamahal sa buhay na hindi sumasampalataya sa Kanya. Yung mga tao nagsasabi, kanya-kanya paniniwala yan, mananagot sila sa Diyos.
Yung mga taong binaliwala ang yung imbitasyon to hear Christ and His Word, mamamatay sila sa Kanyang pagbabalik. At yung mga nakukungwari sa iglesia, nagpapakitang tao sa iglesia, papatayin niya sila sa Kanyang pagbabalik pag hindi sila nagsisi. Yan ang confidence ng iglesia kung tayo po ay tunay na nagsasamba at sumasamba at naglilingkod sa Diyos. Mga tunay talaga. Here's the confidence. We may not be perfect, but if you love Jesus and you want to serve Jesus, you don't have to be worried about that coming because you're in Christ. That's the confidence. But what about those who know deep down they are not right with God? Well, your hope is not in the afterlife, mga kapatid. Your hope is now. Sabi po na may akda ng Hebrews, today, if you will hear the voice of the Holy Spirit, respond. For today is the day of salvation. Hindi niya sinabi, tomorrow, next week, next month. Sabi niya sa Hebreo 3, Hebreo 2, today is the day of salvation. Kaya nga, nung kinakwento po nung isang kapatira sa pang-umaga, 50 years po siya in the ministry. And after 50 years, doon lang siya na born again. Posible na manatili ang isang tao sa ministeryo for a long time and never experience being born again. Kung yung lumalabas sa bibig po natin has nothing to do with Christ, wala ka ng ibang kinwento kundi mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. That is a very scary situation. Bakit ganon? Dahil wala silang maibuga. Ang nilalaman na kanilang puso ay hindi salita ng Diyos, kaya wala sila maibuga na salita ng Diyos. Or maaari, when you're at home, ano yung madalas mo ginagawa? Kung ang Sunday is the only day that you read your Bible, at in church pa, nakakalungkot ho yun. Kaya nga mga kapatid, when you are in Christ, you will have a love for Jesus. Kaya ho tayo nananalangin because you love Christ, you need Christ. Kaya ho tayo nagtitipon is because you love Christ, you need Christ. Kaya ho tayo nag-aaral ng Biblia because you want to know Christ, because you love Christ, and you want Christ. Hindi para lang maipakita sa ibang tao, may alam ho tayo, kundi mahal mo ang Diyos. Hindi dahil sinabi ni pastor o dahil napilitan ka kay mister o kay misis. Hindi ho. Kusa mo hinahanap ang salita ng Diyos kasi kusa ka na nagmamahal sa Kanya. Yun ay udyok ng biyaya ng Espiritu Santo. Tayo po ba napipilitan? Nandito ka ba ngayon sa church dahil napilitan ka sa mister o napilitan ka kay misis? Nakakatakot ang kalagayan mo. Hindi ito pagtitipon ng mga tao lamang, ito ay pagtitipon ng mga taong nagmamahal kay Kristo. Dahil sinasamban natin ang tunay na Diyos. Napipilitan ka ba na magpuri? Napipilitan ka ba na umattend? Yan po ay nakakatakot na kalagayan. Pagdating sa party, hindi ka tinatamad. Pagdating sa mga galaan, wala kang excuse. Pero pagdating sa salita ng Diyos, at sa fellowship, at sa paglilingkod sa Kanya, marami tayong idinadahilan. Why? Kasi pinapakita ho sa atin ng Biblia, kung never po tayo na born again, hindi sumasa atin ang pahid ng banal na Espiritu. At kapag wala sa atin ang pahid ng banal na Espiritu, hindi natin makikita yung kahalagaan ni Jesus. Kaya madali lang siya isang tabi na ganun-ganun lang, kasi hindi siya mahalaga eh. Hindi tinitignan ng Diyos ang lumalabas lamang sa ating mabibig. Aanin niya ang salita kung hindi naman natin pinapakita sa gawa. Yun yung mga tao mapapahiya sa araw ng paghukom. Pag bumalik si Kristo, and yet He is willing to destroy everyone who is not in Christ. Hindi natin pwede sabihin, wait, I went to church. He will say, I never knew you. Hindi rin natin pwede sabihin, wait, Panginoon, di mo ba tatandaan 30 years ago, I was evangelizing. God doesn't care about your mission experience. Hindi niya tinitignan how you started. He's looking at how you finish.
He that endures to the end. Hindi yun, he that begins right. Ang sabi, he that endures to the end. Kaya yung mga katwiran, ginawa ko na yan 30 years ago. How about now? Alam mo, ang init ko noon. How about now? Alam mo, energetic ako noon in the ministry. How about now? Alam mo, babad na babad ako sa salita ng Diyos. How about now? Sabi po ng Biblia, maging handa kayo upang makatayo kayo sa aking harapan na hindi kayo mapahiya. Ang Panginoon Jesus ang nagsasabi noon. Kaya hindi rin pwede natin ikatwira sa Kanya, Panginoon, you know my heart. Lalo na if we're justifying sin. Nandiyan ang salita ng Diyos. At kapag ito'y sinunod ho natin, then pinapakita po natin sa Kanya, tayo ho ay nananatili sa Kanya. So ngayon, kung babalikan po natin ang 1 John 2, verse 28 and 29, sabi po ng Biblia, manatili tayo sa Kanya, 2 reasons, upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanyang pagbabalik, and number 2, at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. Verse 29, alam ninyo na si Kristo ay matuwid. Kaya makasiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos. Now, yung pagkasali ng Tagalog dito, mga anak ng Diyos, is correct. It is correct. Pero it doesn't capture yung tinatranslate po dito sa wikang English. Sabi po dito, you know that everyone who does what is right has been born of Him. Born of Him. So what does that mean? Well, ipinakita na po ni Juan, kung tayo po ay nananatili sa Kanya, tayo po ay nananatili sa Kanya, dahil sumasa atin po ang pahid ng Espiritu. At kapag sumasa atin po ang pahid ng Espiritu, nangangahulugan po na tayo'y mga born of God or born again. Madalas naririnig po natin, I am a born-again Christian. O madalas naririnig po natin, anong klaseng Kristiyano ka? Kasi I'm a Baptist Christian, you're a Pentecostal Christian, you're a born-again Christian. Kung totoosin mga kapatid, born-again is not an organization. Hindi po ito grupo ng mga Kristiyano. Ang ibig sabihin po ng born-again, kung totoosin, is redundant. Kung we could say, i-combine mo yung salitang Kristiyano. Yung sabihin mo, born-again Christian, redundant ho yun. Kasi hindi ka pwede maging tunay na Kristiyano kung hindi mo naranasan ang pagiging born-again. At hindi ka pwede maging born-again na hindi ka Kristiyano. Those two are not and cannot be separated. So yung ibig sabihin po ng born of God is another way of saying that you have been regenerated, made alive in Christ. You are given a brand new life in Jesus. Ikaw na dating itinuring ng Diyos na patay sa espiritual, binigyan ka ng buhay kasama ni Kristo. You have been regenerated. You have been given a brand new life. Yun ang ibig sabihin po ng born of God. And it's interesting kasi, notice kung ano po yung tawag kay Kristo. Alam ninyo na si Kristo ay matuwid. Sino po yung nakakaalam nito? Mga tunay na anak ng Diyos. Bakit hindi tinatanggap ng mga religyoso na si Kristo lamang ang matuwid? Kapag tinanong mo ang isang tao, have you accepted Christ? Yeah, but I'm a good person. They don't understand who Jesus is. When you ask them, have you heard the gospel? Alam ko na yan, I am a good person. Gumagawa ko ng mabuti. What that teaches us, mga kapatid, hindi nila mauunawaan na si Kristo lang ang matuwid. Yung mga taong who are self-righteous, tulad ng mga Pariseo, hindi nila maunawa na si Jesus ay matuwid because hindi sila born of God. Pero when you are born again, hindi mo igigiit yan sa harapan ng Diyos na gumawa ka na ito, gumagawa ka ng ganyan, marami kang kabutihan na ginawa sa iyong kapwa o sa church, hindi mo isusumbat yan sa Diyos.
Kasi ang taong nanunumbat sa Diyos na marami siyang ginagawa, katakot-takot po ang kanyang kalagayan. Tayo po ba, nanumbat po ba tayo sa Diyos? Hindi ako katulad ng iba, Panginoon. Alam ko yung mga ito, sila hindi. Di ba lahat ng kaloob at kabutihan nagmumula sa Diyos? Lahat ng kaalaman na natututunan natin sa Biblia nagmumula sa Diyos. Sino tayo para manumbat sa Diyos na marami na tayong alam at nagawa? Pero sabi ng Biblia, alam ninyo. Sino yung ninyo nung binabanggit dito? Yung mga na-born again. Ang mga na-born again, bagamat hindi perfect, iisa lang ang sigaw nila. Si Kristo lang ang matuwid. Kaya in the Protestant Reformation movement, ang sabi po ng mga reformers, laban po sa mga medieval Roman Catholics at that time was, sola Christus, Christ alone. Kasi para doon sa ikalawang kampo, sabi nila, Ecclesia alone, Papa alone, the Pope alone, the Church alone, Traditio alone, sola Traditio, only the tradition alone. Pero sabi ng mga reformers, hindi. Hindi ang tradisyon ang magtuturing sa ating matuwid. Hindi ang Papa ang magtuturing sa ating matuwid. Hindi ang Iglesia magtuturing sa ating matuwid. Isa lang ang matuwid. Yan ho ay si Kristo. Christ alone. Kaya kapag we think of ourselves as righteous and not Christ, hindi natin nauunawan ang doktrina na kung tawagin, the doctrine of justification by faith. Ano po ang doktrina ng justification by faith? It means nung namatay si Kristo sa krus, ito ang nangyari. Nagkaroon ng great exchange. Ano yung exchange na yon? Instead of yung tayo ang maparusahan sa krus with the everlasting wrath of God, yung galit ng Diyos ay bumaksak kay Kristo. And the righteousness of Christ na nasa Kanya ay ibinigay sa mga taong sasampalataya sa Kanya. So think of it this way. The wrath of God for me napunta kay Kristo, and the righteousness of Christ napunta sa akin. So that when I stand before a holy God, maituturing po matuwid as if I lived the life of Christ. So God the Father will look at you and me, and He will love you because you have the righteousness of Jesus. Hindi ka mamahalin ng Diyos dahil you did good works on your own. Idudura tayo ng Panginoon. But the reason why He loves you, the reason why He protects you, the reason why He's faithful to you, is because you are clothed with the righteousness of His Son. Kaya we have confidence sa Kanyang pagbabalik. Alam natin, hindi tayo perpekto, pero pag tayo ay humarap sa isang banal na Diyos, alam natin, papasok tayo sa Kanyang kaharian. Not because we are deserving, kundi dahil because of the righteousness of Christ. Kaya hindi ko maunawaan minsan kung bakit sinabi ni Kristo sa Mateo 25, nung kinausap niya yung mga alipin, my good and faithful servant, pumasok ka na sa aking kaharian. Teka lang, kailan po ba tayo naging 100% good? Kailan po ba tayo naging 100% faithful sa Diyos? We haven't. And yet sabi ng Ama, my good and faithful servant. Kaya nasasabi ng Diyos Ama that you are good and faithful is because binalutan ka ng righteousness ni Kristo. Biro mo, isang marumi na makasalanan tulad natin ay maikukumpara sa isang mabuti at matuwid na alipin dahil po sa ginawa ni Kristo. Yan ang mga taong hindi mapapahiya because they are wrapped by the righteousness of Christ. Pero yung mga tao mapapahiya are those who have wrapped themselves in the righteousness of the church, in the righteousness of Paul, in the righteousness of the saints, in the righteousness of Mary, in the righteousness of the pastor, in the righteousness of their good works, but not in the righteousness of Christ. And there's no other righteousness but the righteousness of Christ. Kaya sabi po ng Biblia, alam ninyo na si Kristo ay matuwid. Kaya makasiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos.
Here's where we need to be careful. The question is, sino yung mga taong gumagawa ng matuwid? Does that mean kapag gumawa ng matuwid ang isang tao, automatically anak siya ng Diyos? May mga Muslim that do good. May mga atheists that do good. May mga tao na hindi naman talaga Kristiyano that do good. In a civil context, in a social context, nagpapakain sa mga mahihirap. Tumutulong po sa kanilang kapwa. They are doing a good deed in a secular way. Pero yung po ba yung good na binabanggit po dito? Hindi ha. Yung good o yung matuwid na tinutukoy po dito ay lahat ng binanggit from chapter 1 and chapter 2. Ano po yun? Ang sino man lumalakad sa liwanag ay namumuhay sa Diyos. Ang sino man sumusunod sa kanyang mga salita, kilala niya ang Diyos. Ang sino man nagwawagi laban sa kamunduhan, kilala niya ang Diyos. Ang mga taong hindi nagmamahal sa mundo at ang lahat ng kamunduhan na nandito, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life, kilala nila ang Diyos. So yun ang mga good things na binabagit po ni Juan. Hindi yung normal na nakikita po natin sa labas, kundi yung mga nakasadho dito. Do not love the world. You have the anointing of Christ. He that knows Jesus must walk the way He walked. Yun ang mga right things na binabanggit po ni Juan. Kaya nung sinabi niya, ang gumagawa ng matuwid ay born of God, hindi natin magagawa ho ito unless you're born again. You cannot love Christ unless you're born again. You will never desire Christ unless you're born again. You will never commit to Christ unless you're born again. You will never fear Christ unless you're born again. You will never live righteously unless you're born again. So the question of the matter this afternoon, kapag bumalik si Kristo, will He catch you born again or not born again? Again, hindi pinag-uusapan dito denomination. Ang salitang born again is a divine experience mula sa taas. Binago ng Diyos ang ating buhay to commit our lives completely to Him. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag bumalik siya, will He find you born again? Or will He find you not born again? Pastor, how do I know that I'm born again? Well, unang-una, ito yung unang hakbang na makikita mo when God has regenerated your heart. When God, the Holy Spirit, has opened your heart, magkakaroon ka ng shamefulness sa iyong pagkatao. Nagkasala ako sa Diyos. Nandidiri ako sa aking pagkatao. Nilabag ko ang utos ng Diyos. That's the first thing you will feel, is shame over your sins. You will remorse over your sins. The second thing you will feel and do is this, pagsisisihan mo ang iyong mga nagawa laban sa Diyos. And lastly, you will cling to Christ for your salvation and for your righteousness. At handa mo siya paglingkuran until the day that you die or until He comes back. Handa mo gawin ang lahat para sa Kanya. Nais ko po magbigay ng isang magandang patotoo, mga kapatid. This happened a few days ago at 2 o'clock in the morning. And nagulat po ako because for some reason, hindi po ako makatulog. And then bigla na lang, as I was about to sleep, may nag-message po from the church page. Ito po ay isang magandang halimbawa of the work of the Spirit in bringing someone to a born-again experience. Ito po ang sinabi ng isang tao na solid Roman Catholic from the Philippines. Isa po akong Katoliko. Tulungan po ninyo ako kung paano maging isang born-again Christian. Gusto ko po magkaroon ng kaligtasan. Handa po lisanin ang lahat alang-alang po sa pagsunod sa Panginoon. Ito po yung mga video na aking pinanood from your page. I want to be a Christian. I want to be saved. Yan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Here's a person, Roman Catholic,
But when they heard the true Jesus, sino nagbigay ng pangunawa? Sino nagbigay ng conviction? Sino nagbigay ng experience of being born again kung siya'y magpapatuloy sa ganong klaseng confession? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya hindi tayo nagsasawa ibigay ang salita ng Diyos week by week. Dahil alam natin that if we are not ashamed of the gospel, ito ang kapangyarihan ng Diyos for salvation to those who will believe, both to the Jews and to the Greeks. Isa lang po ito sa marami patotoo na natatanggap po natin sa church page. May mga tao from Saudi, may mga tao from LA, may mga tao all over the world that message our church page saying they have received and are being impacted by the Word of God. That is the confidence of the Christian church. That kung tayo po'y nakaranas ng pagiging born again, ang inaabangan po natin is not a raise, or a salary, or another career. These are good things if you need it. Pero ang inaabangan po natin is to stand before Him. Panginoon, bumalik ka na. I don't want to live in sin. Come, Lord Jesus. Come, come, come. Yan ang inaabangan natin. Yun ang eternal assurance of the Christian church. At pag narinig na natin ang ating Panginoon, narito na ako, come home my children. My good and faithful servant, come home, come home, come home. Yan ang inaabangan natin. Hindi man tayo nakaranas ng magarang kotse o hindi man tayo nakaranas po na mabuhay o tumira sa isang malaking bahay. Pero we have something greater than what the world can ever achieve. And that is to be with Christ. Maganda nga kotse mo, you don't have Christ. You're a loser. You have a big home, but you don't have Christ. You're a loser. You have money in the bank, but you don't have Christ. You're a loser. The true winners here are not those of the world, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, blessed be the name of our Lord Jesus Christ, who has given us victory over all things. And that victory is to know Him. Is to know Him. At His return, mapapaya po ba tayo? O tayo po ay may confidence? Here's the confidence, mga kapatid. Bow the knee to Jesus. Worship Him. Love Him. Live for Him. At sa pamagitan po ng Kanyang biyaya, ang sabi po ng Pilipos 1, at ang mabuting gawain na Kanyang sinimulan sa atin, tatapusin niya hanggang sa araw ng Kanyang pagbabalik. You may fall many times, but if you are in His hand, you will never fall permanently. Hawak tayo ng Diyos. Hindi tayo tulad ng mga taong binabanggit dito na mapapahiya balang araw. Let us serve Jesus with all our hearts, soul, and mind. As we pray.